Gamot na lunas sana sa nakamamatay na rabies. Dami. Bultuhan daw na nire-repack sa loob ng isang bahay. Pinapalitan ng expiration date, ibinebenta at ang pinakamasaklap, peki raw pala. Hindi tinigilan ng resibo na bantayan ang nakababahalang impormasyong natanggap ng aming programa sa pakikipagtulungan namin sa National Bureau of Investigation at Food and Drug Administration. Ito, ano yung labas niya? Nadiskubring ibinabagsak daw sa mga animal bite center, private clinics at ospital ang mga peking bakuna. Ano nakababahala kung kayo ang tatanungin kapag ka ito'y naiturok na sa tao? Hindi na ito mabisa kung gagamitin sa tao. Aha. Maliban sa mislabeled ito, adulterated ito, it will pose a great or significant danger sa human health. Ang pagsalakay ng mga otoridad at ng resibo sa iligal na negosyo. Mamaya na! Pero napakagandang counterfeit talaga. Kaya ang daming naloloko, napakaganda ng pagka-counterfeit. Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ng bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Tuwing Marso ay Rabies Awareness Month, kung kailan pinalawak natin ang kaalaman tungkol sa nakamamatay na rabies. Paano kung nakagat kayo ng hayop na infected ng rabies pero peke o hindi rehistradong bakuna ang nabili at naiturok sa inyo? Hatid namin ang isang special report tungkol sa repacking at bentahan ng di umano'y bogus na anti-rabies vaccine. Ma'am Sir, matagal-tagal po namin kayong binantayan kasama ang mga otoridad. Oras ng tuldukan ang inyong iligal na gawain. Pinangintulutan ng isang ospital ang resibo na madokumento ang walang tigil na pangingisay. Paglalaway at pagwawala ng isang lalaki sa kanilang rabies ward. Sa ganyan, aabot ang pasyenteng nakagat ng isang rabies-infected na hayop kung hindi agad maturukan ng bakuna. Isa ang 58 taong gulang na lalaking ito sa daan-daang nabibiktima ng rabies sa Pilipinas kada taon. March 2024 siya unang nakagat ng aso, pero kwento ng kanyang ama, hindi raw agad nakapagpaturok ng anti-rabies vaccine ang kanyang anak. Ay, ala yan. Hindi obra sa akin yan. Ika niya, sinasabi niya. Pero ganun pa man, pagkakan, uulitin ko uli. Hindi sa kailan aatake sa loob ng katawan mo yan. Lalo na pag nakakonekta na sa utak, wala na tayong magagawa. Hanggang noong November 5, 2025, nangyari na ang kinatatakutan ni Tatay Eduardo. Pag inom ng tubig ng gano'n nung anak kong, iniluwa niya yung tubig. Kaya ang sabi sa akin, Kuya Ede, dali mo na sa ospital yan. Sintomas ng rabies yan. Lalaking nakagat ng aso noong March 2024, itinakbo sa hospital noong Nobyembre ng nakaraang taon. Dahil huli na nang makapagpaturok ng anti-rabies, lumubha na raw ang kondisyon ng biktima. Nung naidala raw, hindi magtagal na ganyan, mga gabi na, nagwawala raw. Kaya nakatali na siya. Naglalaway na ako ng kwan. Nasaksakan na po ng anti-rabies, kaya lang po kumalat na nakapanik na sa ulo. Wala pang 24 oras, tuluyan na siyang pumanaw. Pagdating ng asais ng gabi, 10:43, declared na patay na ang anak ko. Dahil may tuturing na isa sa pinaka-deadly o nakamamatay na infectious disease ang rabies, kailangang maturukan agad ang sinumang makagat ng hayop na maaring infected nito. Pero
Paano kung ang itinurok na bakuna sa pasyente, peki pala o kaya na may maaaring expired na? Noong nakaraang taon, nakatanggap ang resibo ng isang nakaalarmang mensahe. Ayon sa sumbong, nagre-repack di umano ang isang pamilya ng hindi rehistradong anti-rabies vaccines para ibenta. Wow! Home-based business yarn! Ayon pa sa impormasyon, pinapalitan daw ang mga label o brand ng mga bakuna at maging ang expiration date ng mga gamot. Binabago rin daw? Dahil sa matinding peligro na pwedeng idulot nito sa publiko, agad na nakipag-ugnayan ng resibo sa Food and Drug Administration o FDA. Para masimulan na ang investigasyon, inilapit na rin ng resibo at FDA sa National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division o NBI-DDD ang reklamo. Pagkatapos nating matanggap yung sumbong mula sa isang impormante hinggil sa di umano'y illegal na repacking at tampering nitong mga anti-rabies vaccine na ibinabagsak sa iba't ibang animal bite center, personal po akong nagtungo dito sa National Bureau of Investigation para isumbong at idulog ang reklamo. Ano po yung mga hakbang na naiisip o pinaplano ninyong i-execute para ho matuldukan itong kalokohan na ito, sir? Itong warrantless search and seizure in coordination with FDA, or pwede ako mag-apply ng search warrant. However, yung search warrant medyo may kunting challenges kasi kailangan natin establish yung sequence ng event na magpapatunay para may mga ebidensyang may lalatag kayo sa korte pag-apply ng search warrant. Matapos idulog ng resibo sa NBI at FDA, kinailangan ng mga otoridad na kumalap ng malalakas na ebidensya bago mag-apply ng search warrant. Hindi madali ang naging proseso at pagmanman pero kasama ang resibo, sinimula na ng NBI ang pagmamanman sa lugar. Pagdating sa target location sa Taguig City, tumutok na ang team sa inirereklamong bahay na may katabing water station. 3 rider ang naabutan naming may pinipick up na mga styro box mula sa bahay ng inirereklamong seller. Sinubukan naming tiktikan kung saan i-deliver ng mga rider ang mga kahon na pinaniniwalaang may laman ng mga produkto. Ayon kasi sa natanggap na impormasyon ng resibo, ibinabagsak daw ang mga ito sa iba't ibang animal bite centers, private clinics at ilang ospital. Nakita mo sa nagpunta? Ha? Bilis? Pero dahil sa bilis ng kilos ng mga rider, hindi na namin sila nabuntutan. Balik tayo. Wala. Pero hindi tumigil ang mga otoridad at ang resibo sa pagtiktik sa lugar sa muli naming pagbalik sa area. Ito. Ano yung labas niya? Lumabas ang isang lalaki mula sa bahay ng seller na may bitbit na styro box na kanyang isinakay sa nakaparadang e-trike. Sinundan ng resibo ang lalaki na papunta sa isa pang bahay na ilang metro lamang ang layo mula sa target location. Makatok siya. Bumaba ang kasama naming NBI agent para lapitan ang lalaki at silipin ang laman ng kahon. Ito na nga kaya ang mga anti-rabies vaccine na inirerepak di umano sa loob ng bahay ng mga suspect. Sa sumunod na mga araw, patuloy na naresibuhan ang kilos sa labas ng inirereklamong bahay. Ito. Oo, Sa unang pagkakataon, ang isa sa mga inirereklamong utak di umano ng negosyo, lumitaw sa labas ng bahay. Para mas makakala pa ng sapat na ebidensya ang mga otoridad. Nagpa siya ang NBI na subukang mamasura sa paligid ng bahay. Pakay nila makakuha ng anumang bakas ng di umano'y pagre-repack ng mga anti-rabies vaccine sa loob ng bahay. Kinagabihan, natagpuan ng resibo at agents ng NBI ang 2 green garbage bags sa labas ng target na bahay. Nang halongkatin ang laman nito, Ay, nandito! tumambad ang mga papel at etiketa na karaniwang matatagpuan sa loob ng mga kahon ng bakuna. Ito! Purified Verocell Rabies Vaccine. Oh, shucks! Ito yung sticker nila. Ang mga nakuhang laman ng garbage bags,
dinala na sa opisina ng NBI para mas masuri. So malamang ito yung yung mga sticker nung nire-rebrand nila kasi naubos na May naalis nilang label nung generic, papalitan nila ng branded na FDA approved. At ito yon. Ayon sa FDA, minsan nang nagkaroon ng rehistro ang nirereklamong home-based na repacker daw ng mga bakuna. Sa dokumentong ito, Almishal Pharma and Medical Supplies Trading ang pangalan ng negosyo. Sa kanilang license to operate noon, Device Regulation, Radiation Health and Research ang nakasaad na Nature of Business, pero napasuna ang kanilang lisensya noong pang 2022. Kapag po tayo ay gusto nating mag-distribute or mag-import po ng mga anti-rabies vaccines, kailangan po natin ng license to operate mula sa Food and Drug Administration kung gusto po nating mag-manufacture, mag-trade nito, at ganun din po hindi po natatapos sa license to operate. Kailangan po ang mga produkto na ating i-distribute ay meron pong kaukulang Certificate of Product Registration. Mula po yan din sa FDA. Nagpasya na ang NBI Dangerous Drugs Division na mag-apply ng search warrant para mapasok na ang naturang bahay. Nadakit naman yung case natin. Hindi naman natin dinay, but instead, tinugor tayo na lalagyan natin consistent niya. Para at least there are no loopholes. Next step is for us to refile or i-withdraw natin yung fill line natin ngayon and then i-refile natin tomorrow ako din. Sa wakas, ibinabana ng korte ang search warrant laban kina Abdul Gadi at Raynida Faizal, ang mag-asawa na pinaniniwala ang namamakala sa pagre-repack at pagbebenta umano ng mga peking anti-rabies vaccines. Kinabukasan, March 19, kasama ang resibo, ikinasa na ang isang malawakang operasyon na may pinagsalib na puwersa ng NBI, DDD, FDA at iba pang departamento ng NBI. Operation natin ngayon is to serve a search warrant for violation of 9711. This is a hostile environment. This is not a friendly environment. You know the area, diba? Hopefully, nagbago na sila. These people are very sensitive. No? If you're disrupting their religious beliefs, something is going, we're gonna get in trouble. Itong likod. Standby na tayo ha? Pagdating sa target location, Tayo. Go, go, go. NBI! Royna! Raynida! sumalubong ang isang babaeng nagpakilala bilang si Regine. At reklamo niya, nakakahiya raw sa mga kapitbahay. Sir, nakakahiya po sa kapitbahay, Ay, sir. kaya nakakaya din po kasi ginagawa ninyo. Manahimik na lang po kayo, ma'am. Ito po kasi sumalag kami dito. Para mag-search dito sa bahay nyo, sa premises nyo, dahil may mga hinahanap kami mga vaccines na adulterated. Itong search warrant na to galing mo sa korte, ha? Sige po. Legal po yung pag-search natin dito. Ngayon, bibigyan mo namin kayo ng kopya. Ang problema po kasi, sir, wala po kasi dito yung hinahanap niyo pong name. Sino? Sino pong hinahanap niyo? Kasi wala po siya dito. Ito siya, si Abdul. Di ba? Ano Ikaw pong si... name? Hindi po, origin po ako. Hindi po ako si Raynida. Raynada. Hindi po. Ah, di okay. Tsaka natin pag-usapan yan. Bago simulan ang pagkakalugog sa bahay, inikot ng mga operatiba ang mga kwarto para siguraduhin walang nagtatagong armadong tao sa loob ng mga ito. Pagdating sa sala, tumambad ang kahon-kahon ng mga bote ng bakuna. Ito. Ang daan-daang anti-rabies vaccines na may iba't ibang tatak. Nakalapag lamang sa sahig at tila ikakarga pa lamang sa mga kahon. Sa mga mesa, nagkalat naman ang mga sticker na ikinakabit sa mga vial o yung bote ng mga bakuna. Nakita rin ang mga papel na inilalagay sa loob ng kahon ng vaccines. Sir! Ito yung nilalagay sa loob. Insert po yan, insert. Ito. Dami ah. Ano Oh! po yan? Kay! Attorney Kay. Yes. Saan galing yan? Dami. Pero hindi po alam na may kasamang ganyan. Ano? Maya-maya pa, sina Abdul at ang babaeng nagpakilalang Regine
mukhang gustong magpaliwanag. Kumuha kami ng Commission. pinapagawa sa amin ng mga Indian. Kaya talagang wala kami pinitinda dito. Habang iniimbentaryo ng mga otoridad ang mga anti-rabies vaccines at iba pang mga gamot, depensa ni na Abdul, original naman daw ang mga gamot na kanilang ninenegosyo. Saan ba galing yan? Sa India, pinaka-repack po sa amin. Pero original po yan, hindi po yan fake. Hindi naman kaya ng konsensya kung magbenta ng fake. Napakagandang counterfeit talaga. Okay lang po, doon na po. Kaya nga ang daming naloloko, napakaganda ng pagka-counterfeit. Sa isang ampule, ilang shots yan, so ilang tao na kaagad ang bibiktima na nito. Hindi siya gagana as intended. Hindi na natin sugal mo na yun kung tatalab or hindi siya tatalab. Diba? Kasi hindi natin alam kung ano yung laman sa loob, yung fluid sa loob. Hindi mo alam kung tubig ba ito o ano. Yung mga biologicals po kasi na ganito, kailangan naka-maintain siya sa biorhythm. No? So, ibig sabihin, merong certain temperature na minomonitor, hindi pwedeng bumaba at a certain temperature. Ngayon pa na mainit yung panahon. So, definitely, yung efficacy nito is wala na talaga siya. Hindi na siya magiging effective. So, marami po silang brand na pinaka-counterfeit. Hindi ko po in-expect na ganito kadami. Kaya po, na-alerto tayo kasi gaano kadaming buhay yung masasagip natin through this operation. Sa patuloy na pagsusuri ng NBI at FDA sa mga produkto, nagulat sila nang makita ang isang bagong brand ng anti-rabies vaccine na pineke na rin. Medyo bagong bagong produkto, yet Nandito na. inano na nila. Counterfeit na. Hindi sa store ng ganyan yan. Legit yan. Bukod sa mga selyadong bakuna, namataan din ng mga operatiba ng NBI at FDA ang mga bote o vial na walang laman at walang tatak. Pero mukhang business is doing good dahil bukod sa anti-rabies vaccines, nadiskubre rin ang iba pang klase ng mga gamot na posibleng nire-repack at pinipeki rin daw. Ito po ay Hep B vaccine. No? May nakalagay po dito, store between 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. So definitely, with our temperature at the moment, it's room temperature. No? Kahit po sabihin na natin na ito ay hindi nirepack dito, kunwari ito ay totoo, pero ang storage po nito, nawala na po ang efficacy niya. 200 metro mula sa unang tinarget na bahay. Sunod namang pinuntahan ng mga otoridad ang isa pang bahay kung saan naman daw iniimbak ang iba pang anti-rabies vaccines. Pagpasok sa loob ng bahay. Surprise! Mahigit 3 kwarto ang naglalaman ng mas marami pang kahon ng anti-rabies vaccines. Kinailangan pa niyang umupa ng isa pang lugar. Para Ganun kalaki ang operation. ganun kalaki yun. Sa mga packaging, mukhang legit na legit. May QR code din ang mga label ng mga gamot pero nasubukang i-scan ng FDA. Oh, hindi ma-detect. There you go. Wala. So fake. So talagang pinipeke. Paglilinaw ni Abdul, repacker lamang daw sila ng mga bakunang natagpuan sa kanilang mga property. Eh sir, yung sticker na nilalagay mo kasama Oo, na. kasama nila. Pagka binigay nila to, may kasamang sticker. Manufacturer, parang gano'n repacker. O repacker lang. Repacker. Sa gitna ng pag-iikot ng resibo, nakanap namin ang isang notebook. Ito, 2025 na record. Nakasulat dito ang records ng iba't ibang lokasyon at bilang ng mga bakunang inilalabas. Saan pinakamalayo, ma'am? Candelaria, Quezon. Nako, sir. Meron tayo naging death doon, Laguna, Alaminos, Bulacan, Dagupan, Bohol, Tagbilaran, Butuan City. This is in Mindanao. Nang makumpiska na ang lahat ng mga bakuna, kahon, electronic devices at iba pang paraphernalia, sinimula na ng mga otoridad na hakutin ang mga ito at ikarga sa mga sasakyan. Lahat ng ito magsisilbing ebidensya para sa mga kasong isasampa laban kay Abdul at sa babaeng nagpakilalang si Regine. Ayon sa estima ng FDA at NBI, hindi bababa ng 30 million pesos ang halaga ng mga nasabat na anti-rabies vaccines. Dahil kumpirmadong counterfeit at adulterated o pineke ang mga gamot na natagpuan, huli at may kulong ang mga suspect.
Pero ang babaeng unang nagpakilala bilang Regine, pumapalag pa. Sir, huwag niyo po isama nun, please. Oo, masasaktan ka pag kinanin sa labas. Wait lang na lang. Sige, wait lang po ah. Sa huli, wala nang nagawa ang mga suspect at dinala na sila sa opisina ng NBI. Pagdating sa headquarters ng NBI, tinukoy na sina Abdul bilang mga suspect para sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 at RA 8203 o Special Law on Counterfeit Drugs. Pero ang babaeng unang nagpakilala bilang Regine nang bigyan ng kopya ng search warrant. Ikaw ba si Rainida Faisal? Hindi po, tao lang po ako dito. Anong name mo? Ano po, Regine po. Kumpirmadong si Rainida Faisal na siyang nakapangalan sa search warrant. Sinubukan ng resibo na kunin ng panig ng mag-asawa pero tumanggi na silang magsalita. Antayin ko lang po muna may makuha kaming abogado bago magsalita. Mahirap po kasi yan, ipapublish niyo po kasi yan. Ayon sa FTA, malakas ang mga ebidensyang nakalap sa bisa ng search warrant. Since ito po ay isang residential house, no? So wala po silang license to operate mula sa FDA. Per se po, illegal po ang kanilang ginagawa. Maituturing daw nila na isa sa pinakamalaking operasyon ng kinakakantungan ng reklamong unang dinulog sa resibo. Yung operation po na ginawa natin ngayon ay very significant kasi marami po tayong nakita sa loob ng mga peking bakuna. Sabihin na po natin na hindi peke yung mga bakuna, pero yung handling at storage po nito ay wala na pong nagiging bisa yung mga bakuna natin. Marami po tayong naisalbang buhay sa dami po ng nakita natin sa loob. Para sa NBI Dangerous Drugs Division, may tuturing ng tagumpay ang pagsabat sa daan-daang libong nirepak na vials ng mga bakuna. Nakapagpiyansa man sina Abdul at Rainida noong March 2026. Patuloy nilang haharapin ang mga kaso sa mga pagdinig. Sisiguruhin daw ng ahensya na mapapanagot ang dalawa sa batas. Ang kaparusahan nito, if you will be found guilty, is 6 years to 12 years imprisonment at mayroon pang fine yan. Tuloy-tuloy na operasyon, amin pong bamanmanan at titingnan pa yung mga leads dito sa grupong na nahuli na ito kung sino po yung mga kasama pa nila. Sa programa ng Resibo, GMA7, maraming salamat sa inyo. Hindi namin magiging matagumpay itong operasyon na ito na napakalaking bagay at napakalaking tulong sa ating mamamayan, sa ating bansa. At umaasa kami na patuloy tayong magtutulungan. Abangan sa resibo ang resulta ng mas maigting na pagsisiyasat ng mga otoridad para matukoy ang mga lugar na pinagbabagsakan ng mga bakuna. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. Resibo, walang lusot ang may